Ang hipag ko ay sinampal ako sa aking sariling hapunan ng anibersaryo sa harap ng aking mga anak dahil ako muna ang nagsilbi ng plato bago siya. Nakalimutan mo ang iyong lugar sa pamilyang ito, anya ng galit, kamay pa ring nakataas na parang ipinagmamalaki. Ang asawa ko ay tumingin sa ibang direksyon. Hindi siya tumayo. Hindi siya nagsalita ng kahit isang salita para ipagtanggol ako. Kaya't inilatag ko ang tinidor, pinunasan ng kamay sa linen napkin na ako mismo ang nagplansa ng umaga at sinampal ko siya ng mas malakas ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ay humarap ako sa lalaking minahal ko mula nang ako'y 22 taong gulang at sinabi, ang asawang hindi kayang ipagtanggol ang kanyang asawa sa harap ng buong silid ay hindi karapat-dapat manatiling asawa niya. Hinawakan ko ang kamay ng aking anak na babae sa isa at ang kamay ng aking anak na lalaki sa kabila at lumakad palabas ng bahay na ako ang nagbayad, suot pa rin ang damit na binili ko para sa okasyon. 2 taon ang lumipas, ang parehong pamilyang nagsabing alalahanin ko ang aking lugar, ang matututo sa pinakamahirap na paraan kung ano talaga ang kanila. Ako si Jocelyn Santos at lumaki ako sa bahay na may paikot na daanan. Ang ama ko ang nagtayo ng kalahati ng mga opisina sa aming lalawigan mula sa wala kundi pautang sa konstruksyon at purong katigasan ng ulo. Hindi ako nangailangan ng anuman material noong bata pa. Ang ninanais ko, ang tanging hindi mabibili ng pera, ay isang pag-ibig na para bang akin at hindi ng spreadsheet. Hindi inayos, hindi kinontrata, hindi pinili para sa pagsasanib ng 2 pamilyang may magkaparehong bank account. Natagpuan ko ang pag-ibig na iyon kay Gabriel Torres nang ako ay Coney 22 sa isang kapihan 3 blok mula sa apartment ko sa kolehiyo sa isang ordinaryong maulan na Martes na naging simula ng lahat. Wala siyang pagkakahawig sa mga makintab na lalaki. Ipinaparada ng nanay ko sa mga tanghalian sa country club. Si Gabriel ay may kotse na may 320,000 kilometro at nagtatrabaho ng mahabang oras sa isang mid-size architecture firm. Naguhit ng mga gusaling wala pa siyang seniority na disenyuhan. Pinatawa niya ako ng husto noong unang hapon na nabuhos ang inumin ko sa mesa at sa amin. Wala kaming pakialam. Nag-usap kami ng 4 na oras. Nakaligtaan ko ang study group na pinangakuan ko at hindi ko naisip hanggang kinabukasan. Ang ama ko ay may pagdududa sa kanya. Sa tahimik na paraan, ang mga ama ay may pagdududa sa mga lalaking dumating nang walang resume na nakalakip sa pangalan. Ang nanay ko ay nag-alala ng higit sa minsan na ang lalaking nag-aasawa sa mayaman ay natututong tiisin ang babae alang-alang sa lahat ng nakapaligid sa kanya. Sinabi ko sa kanya na mali siya. Napakasigurado ko noon, nakatayo sa kusina ng magulang ko na ipinagtatanggol ang lalaking kakakilala ko pa lang ng 8 buwan na hindi niya lang naiintindihan ang natagpuan ko. Nagpakasal kami sa maliit na seremonya na bayad ng magulang ko sa hardin sa likod ng lumang simbahan ng lola ko. Ang pamilya ni Gabriel ay dumalo ng may kakaibang mapagmatsyag na tigas na akala ko noon ay kahiyahan. Hindi ito kahiyahan. Ito ay kalkulasyon, tahimik at matiyaga at wala pa akong bokabularyo para makilala ito. Ang nanay ni Gabriel, si Fina, ay pinapatakbo ang sambahayan nila na parang maliit na korte. Ang kanyang ate, si Wilma, ang walang katunggaling prinsesa nito. Walang asawa, umaasa sa pananalapi sa negosyo ng catering ng pamilya. Na iniwan ng yumaong asawa ni Fina at tahimik na naiinggit sa sinumang magbabanta na ilipat kahit kaunti ang sentro ng grabidad ng pamilya. Ako ang banta na iyon, sinadyaman o hindi. Isang babaeng may sariling pera, sariling opinyon at asawang sa mga unang taon ay talagang tinitingnan ako na mas mahalaga kaysa sa pagsang-ayon ng kanyang ate. Hindi iyon tumagal ng kasing tagal ng nais ko. Naaalala ko ng malinaw ang unang tunay na basag dahil paulit-ulit kong inuulit. Ito ang aming ikalawang Thanksgiving bilang mag-asawa. Buong araw akong nagluto ng pagkain mula sa recipe card sa sulat kamay ng yumaong lola ko. Si Wilma ay sumundot sa stuffing, inilatag ang tinidor ng may maliit, sadyang tilaing laban sa China, at nagsalita sa buong mesa. Nakakatuwa kapag may mga taong nagsisikap ng husto para mapatunayang kabilang sila sa lugar na malinaw na hindi sila isinilang.
Nagtawanan ang lahat ng maliit, hindi komportableng tawa ng mga taong alam kung ano ang ibig sabihin at piniling huwag aminin. Si Gabriel ay umabot sa gravy boat at inilipat ang usapan sa football. Nakaupo ako na mahigpit ang hawak sa baso ng tubig at walang sinabi. Nang sumunod na taon, sa binyag ng anak kong si Carlo, tinabihan ako ni Fina malapit sa closet ng Amerikana habang hawak ko pa ang bagong silang na anak. Sa pinakamaalalahanin na boses, sinabi niya na ang pera ay makakabili ng magandang nursery. Iho, pero hindi nito mabibili ang asal. At nag-aalala siya minsan kung ano ang masisipsip ng aming mga apo mula sa pagiging malapit dito ng ganito. Nakatayo ako na inuugoy ang sanggol at walang isinagot. Natutunan ko na noon na ang pagtatalo ay lalong nagpapalamig ng silid sa loob ng ilang araw. At si Gabriel ay hindi kailanman inisip ito ng kusa. May isa pang sandali 2 taon ang lumipas sa kaarawan ni Fina. Tahimik kong tinakpan ang buong bayarin sa catering pagkatapos na maikli ang pondo ng negosyo ni Wilma, ang tinatawag na umuunlad sa huling minuto. Walang nagpasalamat sa akin. Si Wilma ay nagsabi nang malakas para marinig ng mga caterer mismo na maganda at nakahanap na si Jocelyn ng gamit para sa lahat ng pera ng pamilya bukod sa pagdekorasyon. Nagtawa ako ng gabing iyon dahil ang pagtawa ay naging sarili nitong tahimik, nakasanayan sa pagtatagumpay. May 2 dosenang mga sandaling ito na nakakalat sa mga taon. Maliit, tumpak na hiwa na ibinibigay ng may ngiti, palaging sa harap ng sapat na madla para maging sobra ang anumang tugon. Palaging sinusundan ng partikular na katahimikan ng asawa ko. Hindi pagsang-ayon, kundi patuloy na pagtanggi na gumastos kahit 1 onsa ng kanyang sariling kaginhawahan para ipagtanggol ang akin. Sinabi ko sa sarili taon-taon na sulit ito. Ang pag-ibig ay nangangahulugang pagsipsip ng ilang matatalas na salita alang-alang sa pagkakaisa ng pamilya, alang-alang sa mga anak na may lolo't lola, alang-alang sa lalaking pinili ko kaysa sa bawat mas ligtas na opsyon na tahimik na inihanay ng magulang ko. Sinabi ko sa sarili ang napakaraming bagay sa loob ng 11 taon ng kasal. Bawat isa ay maliit na kinakailangang kasinungalingan para makapagpatuloy akong mahalin siya nang hindi ako kinakain ng sama ng loob. May 2 na kaming anak noon. Ang anak kong babae na si Beatrice, 7 taong gulang at matalas na parang talim. At ang anak kong lalaki na si Carlo, 5 taong gulang na sinasamba ang ama niya, nang may simpleng debosyon na tila kaya lang ng maliliit na lalaki. Nakapagtayo rin ako ng sariling karera, nagpapatakbo ng boutique interior design firm na sa paglipas ng mga taon ay tahimik nang nalampasan ang kita ni Gabriel mula sa architecture firm. Hindi ko kailanman ipinangalandakan iyon sa kanya. Hindi ko siya pinaramdam na maliit dahil doon. Hindi ko siya pinaramdam na maliit dahil doon. Kahit noong mga buwan na ako ang tumutustos sa buong mortgage. Dahil ang disenyo ko ay madalas na naglalakbay. Site visits, client installations, buying trips sa labas ng lalawigan. Si Gabriel ay natural na kinuha ang karamihan sa araw-araw naming banking sa daan. Maliit na praktikal na kaayusan na parang teamwork noon. Patuloy ko lang na pinapakinis ang bawat awkward na katahimikan na nililikha ng pamilya niya dahil naniniwala ako na ang kasal ay bagay na protektahan. Kahit sa mga tao na malinaw nang tumigil itong protektahan kapabalik. Ang bahay na tinirhan namin, isang kolonyal na may wraparound porch na mahilig komentuhin ni Wilma na parang may invisible na bahagi siya rito, ay nabili sa tulong ng panig ng pamilya ko. Tinakpan ng ama ko ang down payment bilang regalo sa kasal. At ako ang tumustos sa bawat renovasyon mula noon, silid-silid, gamit ang perang kinita ko mismo. Sa papel, ang bahay ay pantay na pag-aari ni na Gabriel at ako. Sa praktika, sina Fina at Wilma ay tinatrato ito na parang asset ng pamilyang Torres na pinapayagan lang akong manirahan, basta't kumilos ako ng maayos at maalala kung kaninong pangalan ang mas mabigat sa mesa. Hindi ko pa naiintindihan kung gaano literal ang ibig nilang sabihin sa huling bahagi. Ang aming ika-11 anibersaryo ng kasal ay bumagsak sa isang Sabado sa unang bahagi ng Taglagas. Nais ko sa wakas na ipagdiwang ito kung paano ko naaalala ang aming unang mga taon. Mainit, walang bantay, lubos na amin.
Nagtanong si Gabriel isang linggo bago kung maaaring sumama ang nanay at ate niya sa pagkakataong ito dahil may ibig sabihin ito kay Fina na maisama. Dahil ako, kahit pagkatapos ng lahat, ay nagsisikap pa rin, sumagot ako ng oo. 3 araw akong naghanda ng hapunan. Inihaw na manok na may rosemary at limon. Isang wild rice dish na itinuro ng nanay ko nung bata pa. Isang chocolate tort na 2 beses kong sinanay bago tama ang texture. Ako mismo ang nagtakda ng mesa. Ako mismo ang nagplansa ng mga linen. Pumitas ako ng sariwang bulaklak mula sa hardin ng nanay ko noong umaga. Unang dumating si Fina, hinila ang mga daliri sa linen na parang babaeng nag-a-audit ng negosyong hindi niya kailanman pinagkatiwalaang magtagumpay. Dumating si Wilma ng 20 minutong huli, tulad ng lagi, at umupo sa upuan sa dulo ng mesa na tahimik na pinabayaan ni Gabriel na kunin sa aming bahay sa aming anibersaryo nang walang tingin sa akin. Pinabayaan ko. Palagi kong pinabayaan. Nang handa na ang pagkain, unang pinagsilbihan ko ang mga anak, mabilis para hindi lumamig. Pagkatapos, sa wakas, nagsilbi ako para sa sarili at umupo. Kakataas pa lang ng tinidor ko nang tumawid ang bukas na kamay ni Wilma sa mesa at tumama sa pisngi ko. Humuni ang tenga, nanilaw ang paningin sa gilid ng buong segundo. Nakalimutan mo ang iyong lugar sa pamilyang ito, aniya. Sapat na lakas para magkalabog ang tinidor ni Beatrice sa plato. Natigilan si Carlo sa gitna ng kagat. Natahimik ang silid maliban sa sarili kong pulso sa likod ng mga mata. Tiningnan ko si Gabriel. Tiningnan ko ang lalaking pinakasalan ko dahil sa pag-ibig. Ang lalaking pinakain, pinondohan, at tahimik na pinatawad ko sa loob ng 11 tuwid na taon. Tumingin siya sa sarili niyang plato na parang may mas urgent ang tablecloth kaysa sa namumulang mukha ng asawa. May bagay sa akin na dahan-dahang nababasag sa loob ng mahigit 1 dekada ang sa wakas ay sumuko. Inilatag ko ang tinidor. Pinunasan ko ang kamay sa napkin ng dahan-dahan. Ang paraan ng paggalaw kapag kailangan ng katawan ng sandali para makahabol sa desisyong ginawa na ng isip. Pagkatapos ay umabot ako sa kabila ng mesa at sinampal si Wilma pabalik ng may buong bigat ng 11 taon ng katahimikan sa likod. Ang hiningang umikot sa mesa ay halos ipatawa ako na parang ako ang lumabag sa sagradong tuntunin. Tumayo ako. Tiningnan ko si Gabriel, hindi si Wilma, hindi si Fina, siya, at sinabi ang mga salitang nakaupo ng nakapulupot sa dibdib ko sa loob ng mga taon. Ang asawang hindi kayang ipagtanggol ang kanyang asawa sa harap ng buong silid ay hindi karapat-dapat manatiling asawa niya. Hindi siya nagtutol, hindi siya humingi ng tawad. Nakaupo siya roon na parang lalaking hindi kailanman inisip na ang kanyang katahimikan ay may bayad. Hinawakan ko ang kamay ni Beatrice sa isa, ni Carlo sa kabila, at inilakad ang 2 anak palabas ng dining room, palabas ng bahay, at papasok sa kotse, suot pa rin ang damit na binili ko para sa amin. Diretso akong nagmaneho sa bahay ng magulang ko, 40 minutong biyahe. Binuksan ng nanay ko ang pinto bago pa ako kumatok, tiningnan ang mukha ko, at sinabi, "Pasok ka anak, ligtas ka na rito." Ang bahay ng magulang ko ay palaging parang kuta ng ibang uri. Hindi ang uri na itinayo para panatilihin akong nasa linya, kundi ang uri na itinayo para protektahan ako. Ginawa ng nanay ko ang guest wing para sa akin at sa mga anak sa loob ng 1 araw nang hindi nagtatanong kung gaano katagal kami mananatili. Niyakap ako ng ama ng sapat na higpit na nadama ko. Sa unang pagkakataon, sa mas mahabang panahon, kaysa sa nais kong aminin, na lubos na walang takot. Tumawag si Gabriel ng gabing iyon, pagkatapos kinabukasan, pagkatapos tuwing ilang oras, hanggang halos uminit ang telepono sa bulsa. Pinabayaan kong pumunta ang karamihan sa voicemail. Nang sa wakas ay sinagot ko. 3 araw ang lumipas, nakaupo mag-isa sa back porch ng magulang, puno siya ng uri ng paumanhin na nakadamit ng pag-ibig, pero talagang takot lang sa kahihinatnan. Dapat akong nagsalita. Alam ko na ngayon. Pasensya na, maaari nating ayusin ito. Maghihingi ng tawad ang pamilya ko. Pakiusap bumalik ka na lang sa bahay. Kailangan ng mga bata ang kanilang ama. Isang tanong lang ang itinapon ko sa kanya. Ilang beses, Gabriel?
Ilang beses sa loob ng 11 taon ang napanood mo ang nanay o ate mong hinuhumilya ako sa sarili kong mesa at walang sinabi. Wala siyang sagot dahil pareho naming alam ito sa puso. Masyadong marami para bilangin. Tumigil na ako sa pagbibilang noong nasa ika-4 na taon dahil ang pagbibilang ay masyadong masakit para manatili. Sa mga unang kakaibang tahimik na linggo, mas malakas kaysa sa inaasahan kong nakaasa ako sa business partner kong si Helen. Isang matatag na babaeng nagtayo ng design firm kasama ko mula sa 2 desk na opisina hanggang sa may 11 empleyado ngayon. Dumating siya sa porch ng magulang ko noong linggo pagkatapos ng hapunan na may takeout at walang tanong. Umupo kasama ko habang natutulog ang mga bata at sinabi, "Pinanood kitang bitbitin ang pamilyang yon sa loob ng 1 dekada. Anuman ang desisyon mo ngayon, bitbitin ka ng firm." Napakaliit na bagay na sabihin at lubos akong naundo dahil ito ang unang pagkakataon sa mga taon na may nagsabi sa akin na pinapayagan akong bitbitin sa halip na ako ang lahat ng bitbit. Naghain ako ng diborsyo 11 araw pagkatapos ng hapunan ng anibersaryo. Kumuha ako ng abogado na si Benito Reyes, isang matalas, hindi natitinag na lalaking pinagkakatiwalaan ng ama ko sa loob ng mga dekada ng negosyo. Sinabi ko ng malinaw kung ano ang gusto ko, ang mga anak ko, ang bahay ko, at ang katotohanan tungkol sa ginawa talaga ng pamilyang iyon sa amin sa loob ng mahigit 1 dekada. Noon ay nabuo ang tahimik na hinala na may higit pa sa kalupitan sa ilalim ng paghamak ni Fina at Wilma. Pinaghihinalaan ko na may pera na sangkot. Tama ako, bagamat wala akong ideya kung gaano kalalim o gaano katagal ang ganap na paglutas. Si Benito ang unang nakahanap, nakabaon sa financial disclosures na kailangan para sa diborsyo. Sa nakaraang 4 na taon, mahigit 3,500,000 ang lumipat palabas ng joint household account namin sa maliliit, irregular na transfer, hindi sapat na malaki ng mag-isa para magtaas ng bandila at madaling makaligtaan dahil si Gabriel ang humawak sa karamihan ng buwan ng banking namin sa loob ng mga taon, habang ang trabaho ko ay naglalakbay. Ang pera ay napunta kay Wilma, hindi bilang regalo, kundi pautang na hindi kailanman nabayaran. Tahimik na dinaan sa Gabriel para panatilihing nakalutang ang catering business ng ate niya. Isang negosyong pinondohan ni Fina sa loob ng mga taon at tumangging hayaang mamatay, kahit dumudugo ang pera sa likod ng makintab na storefront. Pinirmahan ni Gabriel ang mga transfer na ito gamit ang account na halos buo kong pinondohan mula sa sariling kita nang hindi kailanman sinasabi sa akin kung saan talaga napunta ang pera. Ang pagtuklas na iyon, masakit man, ay hindi ang pinakamasama. Mas malalim sa papel ay may notarized quick claim form na may petsa 18 buwan ang nakalipas na nagtatangkang ilipat ang 10% ownership stake sa aming bahay. Ang bahay na tinulungan ng sarili kong ama na bilhin sa pangalan ni Fina. Ang pirma ko ay nasa ilalim ng pahina sa tinta na hindi ko kailanman inilagay. Nagdala si Benito ng forensic document examiner na nag-flag ng inconsistent pressure patterns at pen lift points na hindi tumutugma sa tunay kong pirma sa file sa mortgage lender. Ito ay nakakumbinsi na forgery pero hindi perpekto. Maingat na binalaan ako ni Benito kahit noon na huwag umasa ng mabilis na resolusyon. Ang kaso ng forgery tulad nito, anya, ay kailangang dumaan sa recorder's office pagkatapos posibleng criminal referral. At ang uri ng prosesong iyon ay bihirang gumalaw ng mabilis, gaano man kalakas ang ebidensya sa unang araw. Kinumpirma ng County Recorder's Office ang isang bagay na nanigas ako. Ang kanilang sariling routine verification process ay talagang nag-flag sa transfer buwan ang nakalipas at tahimik na hinawakan ito pending documentation na hindi kailanman naibigay. Hindi ito ganap na naganap. Pero ang pagtatangka mismo ay totoo, sadyang ginawa. At ayon kay Benito, malamang na criminal matter na kailangan ng District Attorney's Office ng mga buwan, hindi linggo, para maayos na suriin. Inilahad sa akin ni Benito kung ano ang hitsura ng timeline na yon, nakaupo sa kabila ng desk niya na may legal pad na puno ng maliit, maingat na sulat kamay. Kailangan ng Recorder's Office na formal na idokumento ang flag transfer at ibigay ang internal records.
Kailangan ng detective mula sa Financial Crimes Unit na kapanayamin ng notary na nagproseso ng form para malaman kung niloko siya o may kasangkutan. Kailangan subwenaan ang bank records na nakaugnay sa original notarization fee. Wala sa mga ito, sinabi niya ng malinaw, ang gagalaw sa bilis ng diborsyo mismo na mas mabilis na gumagalaw kaysa sa karamihan. Naaalala kong tumango sa opisina niya, sinisipsip ang ideya na maaaring gumugol ako ng susunod na ilang taon ng buhay ko, na nakakarinig pa ng updates tungkol sa kasong ito sa mga nakakalat na tawag. Matagal, pagkatapos mapirmahan ang custody paperwork at ma-unpack ang moving boxes. Naaalala kong tinawagan ng ama ko ng gabing iyon. Nakaupo mag-isa sa kotse sa parking garage ni Benito, dahil hindi ko kayang sabihin ang mga salita sa loob ng bahay ng magulang kung saan maaaring marinig ng mga bata. Nakinig ang ama ng walang pagputol, ang paraan ng kanyang pakikinig noong maliit pa ako. At nang matapos ako, sinabi niya lang, itinayo mo ang bahay na iyon ng sarili mong 2 kamay, kasing dami ng anumang kontraktor. Walang kukuha niyan sa iyo habang ako'y humihinga pa. Hindi ito legal strategy. Ito lang ang kailangan kong marinig. Pagkatapos ay nakahanap si Benito ng pangalawang thread, isang hindi inaasahan ng sinuman. Sa cross-referencing ng county records sa ugali, natuklasan niya na si Fina ay nagtangka ng halos magkaparehong quick claim maneuver, minsan dati mga dekada ang nakalipas, laban sa kapatid ng yumaong asawa niya sa property dispute na tahimik na naayos ng hindi publiko. Hindi ito iisang pagkakamali sa paghuhusga. Ito ay pattern na hinihintay lang niya ang tamang hindi pinagbabantayang sandali para ulitin. May isa pang piraso at ito ay nanggaling sa lugar na hindi ko inaasahan. Isang dating empleyado ng catering business ni Wilma, isang batang babaeng nagngangalang Odette na umalis 2 taon ang nakalipas matapos hindi mabayaran ng 1 buwan, ay nakipag-ugnayan sa opisina ni Benito nang tahimik na umabot sa kanya ang balita ng investigasyon. Nag-iingat siya ng mga kopya ng invoice na minsang hinilingan siyang palakihin para sa mga event ng pamilya, kabilang ang sarili kong hapunan ng anibersaryo, para ang bahagi ng binayaran ko ay tahimik na mailihis. Maliit na halaga kumpara sa lahat, pero kinumpirma nito ang isang bagay na nagsisimula kong hinalaan. Wala sa init ng pamilyang iyon sa akin ang ganap na tila. Sinabi ni Odette kay Benito halos bilang afterthought sa ikalawang pag-uusap, na napanood niya si Wilma na gawin ang parehong bagay sa kahit isang iba pang kliyente sa loob ng mga taon. Isang wedding client na hindi kailanman napagtanto na ang final invoice ay hindi tumutugma sa aktwal na naihatid. Isinulat ito ni Benito sa record, bagamat hindi ito naging bahagi ng aming kaso ng direkta. Kinumpirma lang nito ng isa pang beses na hindi ito iisang pagkakamali sa paghuhusga na ipinanganak sa desperasyon. Ito lang ang paraan ng operasyon ng pamilyang iyon kapag inakala nilang walang labas na sapat na nakatuon ng pansin. Ang susunod na 2 taon ay naganap ng mas mabagal kaysa sa nais ko at sa ilang paraan mas mabilis kaysa sa kinatatakutan. Inirefer ni Benito ang forged quick claim sa Financial Crimes Unit ng District Attorney at ganap na nakipagtulungan ang Recorder HS Office. Ibinigay ang internal flag records bilang ebidensya na nahuli ang filing bago matapos. Si Gabriel, na harap sa transfer records, ay iginiit na hindi niya alam ang tungkol sa forgery mismo, tungkol lang sa mga pautang sa ate niya na tinatawag pa rin niyang pagtulong sa pamilya, na parang ang 11 taon ng tahimik kong kabutihang loob ay hindi na yon, ibinigay ng malaya ng hindi kailanman hinilingang pirmahan ang anuman. Hindi ko lubos na pinaniwalaan siya. Noon ay hindi na mahalaga sa akin kung pinaniwalaan ko. Ang custody proceedings ay umusad sa lakas ng pattern na hindi ko napagtanto na idinudokumento ko sa loob ng mga taon. Mga litrato, calendar entries, at mensahe na nagpapakita na ako ang namamahala sa bawat school event, bawat doctor's appointment, bawat midnight fever, habang si Gabriel ay patuloy na nagpapasa sa opinyon ng nanay niya kung paano dapat palakihin ang aming mga anak. Binigyan ako ng korte ng primary custody na may structured parenting schedule para kay Gabriel at kinakailangan na kumpletuhin niya ang full accounting kung saan napunta ang nawawalang 3,500,000
bago matapos ang ilang visitation terms. Mas nahirapan si Beatriz kaysa kay Carlo sa mga unang buwan. Sapat na ang edad para madama na may fundamental na pagbabago pero masyadong bata para magkaroon ng salita para rito. Nagtanong siya sa akin minsan, nakakulong sa gilid ko sa sofa, kung kasalanan niya, kung ang pagsilbi ng sarili niyang plato din ay nagpalala ng mga bagay ng gabing iyon. Hinawakan ko ang mukha niya sa dalawang kamay at sinabi sa kanya na wala sa hapunan na iyon ang tungkol sa plato. Ito ay tungkol sa babaeng kailangan ng mas maliit sa kanya para makaramdam ng kapangyarihan. At iyon ay hindi kailanman, kahit isang segundo, anumang ginawa ni Beatriz na mali. Si Carlo, sa sarili niyang 5 taong gulang na paraan, ay nagtanong lang kung kailan niya makukuha ang sariling silid pabalik. Nangako ako sa kanya ng bersyon ng tahanan na wala pa, pero balak kong itayo anuman. Sa 2 taon, parehong bata ay nakapag-ayos sa bagong ritmo na, sa tahimik kong ginhawa, ay halos ganap na ordinaryo. Sumali si Beatriz sa soccer team sa bagong paaralan at umuuwi ng karamihan ng hapon na mas maraming usap tungkol sa batang babaeng nagngangalang Pilar sa team kaysa sa anuman na nangyari sa mesa ng hapunan. Tumigil na si Carlo sa pagtatanong tungkol sa lumang silid nang mapuno ang bago ng parehong dinosaur posters at kalahating sirang toy trucks na lagi niyang minahal. At napagtanto ko habang pinapanood siyang nagtatayo ng buong lungsod mula sa couch cushions isang Sabado ng hapon na mas maraming resilience ang sinisipsip ng mga bata mula sa matatag na tahanan kaysa sa komplikadong hinahawakan ng katahimikan. Ang bahay ko ay ganap na naibalik sa pangalan ko nang tanggapin ng family court ang ulat ng forensic examiner at formal na voided ng county ang ownership claim ni Fina. Ang criminal referral laban sa kanya ay gumagalaw ng mas mabagal, eksakto gaya ng babala ni Benito. Sa pagsasalaysay na ito, ang District Attorney's Office ay nagtatayo pa rin ng kaso. At sinasabi ni Benito na ang mga bagay tulad nito ay maaaring tumagal ng mga taon bago may makakita sa loob ng courtroom. Ang civil result gayunpaman ay tapos na. Si Gabriel, sa halip na labanan ang fraud investigation na maghila sa nanay at ate niya ng mas malalim, ay sumang-ayon sa settlement na may kasamang full restitution ng diverted funds, bayad sa structured installments. Ang catering business ni Wilma ay nagsara sa loob ng unang taon nang sa wakas ay putulin ng pamilya ang perang hindi kailanman tunay na kanila para ibigay. Isang dakot ng kanyang longtime clients, ang kalaunang nagsabi sa mutual acquaintances na may hinala sila na may mali sa billing niya sa loob ng mga taon, pero hindi kailanman nais maging ang unang nagtataas nito sa publiko. Si Fina, nahaharap sa tunay na posibilidad ng sariling exposure sa parehong recent quitclaim attempt at ang decades-old pattern na nahukay ni Benito, ay umatras mula sa anumang karagdagang contact sa akin, hindi dahil sa pagsisisi, sa palagay ko, kundi dahil sa takot kung ano ang maaaring maging bayad ng patuloy na proximity. Ang balita ay tahimik na kumalat sa extended family, ang paraan ng palagi. Ang nakatatandang kapatid ng ama ko, isang retired judge na palaging may magalang na distansya mula sa panig ng pamilya ni Gabriel, ay direktang tumawag sa akin nang marinig ang tungkol sa quitclaim at sinabi na hindi niya kailanman pinagkatiwalaan ang init ni Fina. Hindi minsan sa lahat ng taon na pinanood niya siyang kumilos sa family gatherings. Ang sariling younger cousin ni Gabriel, isang soft-spoken na lalaking nagngangalang Danilo na palaging mabait sa akin sa background, ay nagpadala sa akin ng maikli, pribadong mensahe nang maging imposible ng panatilihing tahimik ng pamilya ang kwento. Sinabi niya na pasensya, na napansin niya ang mga bagay sa loob ng mga taon, at hindi kailanman nagsalita. Pinahalagahan ko ito, kahit nakilala ko ito, kung ano ito. Isa pang bersyon ng parehong katahimikan na kinabuhayan ko sa loob ng 11 taon, dumating lang ng mas malumanay at masyadong huli para baguhin ang anuman. Sa gitna ng 2 taon, habang tahimik na nakaupo ang criminal referral sa queue sa District Attorney Arias Office at ang custody schedule, ay sa wakas ay naayos sa ritmo na mabibilang ng mga bata. Napansin ko ang isang bagay na nagbago sa sarili na hindi ko inaasahan.
Mas mabilis na lumago ang design firm ko sa loob ng 2 taong iyon kaysa sa nakaraang 5 taon na pinagsama. Nagsimulang magtanong ng malumanay ang mga kliyente kung bakit biglang mas matapang ang trabaho ko, mas kaunting maingat, mas kaunting pag-aalala sa pagpapasaya sa bawat posibleng panlasa sa silid. Wala akong matalinong sagot para sa kanila. Alam ko lang na ang bersyon ko na hindi na gumugugol ng kalahati ng enerhiya sa pamamahala ng pamilya ng iba ay may mas maraming enerhiya na natitira para sa lahat. Nagtanong si Gabriel na makita ako ng minsan pa bago matapos ang diborsyo. Nakaupo siya sa kabila ko sa conference room ni Benito, tila mas matanda kaysa sa hitsura niya 2 taon ang nakalipas, at sinabi ang mga salitang minsan taon ang nakalipas, ay ibibigay ko ang halos anuman para marinig. Pasensya sa lahat. Dapat kitang pinili sa bawat pagkakataon at hindi ko ginawa. Naniwala ako sa sandaling iyon na ibig niyang sabihin. Pero ang paumanhin na inaalok lang pagkatapos mahanap ang pera at mapirmahan ang mga papel ay hindi pagsisisi. Ito ay damage control. Dumating ng mga taon na huli para mga hulugan ang maaaring naging kahulugan nito. Gumugol ako ng 11 taon sa pagpapatawad ng mas maliliit na bersyon ng parehong katahimikan, umaasa sa bawat pagkakataon na ang susunod na insulto ang magbabago sa kanya. Ang hapunan ng anibersaryo ay naging huling dayami sa 1 dekada ng mga ito, at tapos na ako sa libreng pagbibigay ng kapatawaran. Alam ko, sinabi ko sa kanya ng tahimik, pero hindi na ako ang babaeng patuloy na nagpapatawad sa kanya para rito. Wala akong interes na bumalik sa pagiging siya. Ang diborsyo ay natapos sa isang madilim na Martes. Lumakad ako palabas ng courthouse na hawak ang kamay ng 2 anak sa parehong paraan na inilakad ko sila palabas ng dining room 2 taon ang nakalipas. Maliban sa pagkakataong ito, hindi ako tumatakbo mula sa anuman. Naglalakad ako patungo sa natitirang bahagi ng aming buhay sa bahay na sa wakas ay ganap na pag-aari lang namin. Naghanda si Helen ng maliit na hapunan para sa akin at sa mga anak sa linggo nang matapos ang diborsyo. Walang elaborasyon, ang sarili niyang kitchen table na puno ng mismatched chairs at sobrang pagkain. Pero ito ang unang anibersaryo ng anumang uri na ipinagdiwang ko sa loob ng mga taon kung saan ang bawat tao sa mesa ay talagang nais akong naroon. Nagsilbi ako muna para sa sarili ng gabing iyon nang walang pag-iisip ng 2 beses. Walang tumitig. Nakaupo ang nanay ko sa kabila ko ng gabing iyon, pinapanood ang mga anak na masayang nagtatalo sa huling dinner roll, at sinabi sa akin ng tahimik na hindi niya ako nakitang tumawa ng ganoong kadali sa loob ng mahigit 1 dekada. Tama siya, at hindi ko man lang napansin ang pagkakaiba sa sarili hanggang sinabi niya ng malakas. Nagtanong sa akin si Beatrice kamakailan kung bakit hindi na dumarating si Tita Wilma sa kanyang birthday parties. Sinabi ko sa kanya ang katotohanan sa mga salitang kayang bitbitin ng 7 taong gulang. May mga taong nakakalimutan na ang pag-ibig ay hindi bagay na pinapayagan mong kunin ng walang pasasalamat dahil lang sa patuloy na ibinibigay ito ng malaya. Minsan, ang mga taong pinakamamahal tayo ang dapat na sa wakas ang nagtuturo sa kanila kung saan nagtatapos ang pagbibigay. Madalas kong naiisip ang hapunan na iyon, hindi ang sampal mismo. Hindi ko kailanman pinagsisihan ang pagbabalik nito. Naiisip ko ang katahimikan na dumating bago ito. 11 taon ng katahimikan mula sa iisang taong dapat na tumayo sa pagitan ko at ng buong silid na nagtatangkang ilagay ako sa aking lugar. Natutunan ko sa wakas na ang lugar na tunay kong kinabibilangan ay hindi kailanman sa paa ng mesa ng iba. Naghihintay ng aking pagkakataon na pakainin ng mga scrap ng respeto. Ito ay sa dulo ng sarili kong mesa. Kung mayroon sa sarili mong pamilya ang nagparamdam sa iyo na kailangan mong kumita ng upuan sa mesang tama na nakaupo ka na, ano ang sa wakas ang kailangan para tumayo ka at lumakad palayo ng tuluyan?